Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, minsan ba nararamdaman mo na nanliliit ka? Normal lang yan. Minsan pinagdududahan natin ang ating sarili. Minsan nagdududa tayo kung tayo ba ay binabasbasan ng Diyos. Mga kapatid, kaya naman bumabalik tayo sa banal na misa para muli humingi ng kanyang tulong. Tayo nagpapakumbaba. Naway sa awa ng Diyos, tayo pagpalain niya, tayo palakasin niya para sa mga susunod na araw ay magampanan natin ng mabuti ang ating mga obligasyon, ang ating mga responsibilidad, ang ating mga trabaho. At para tayo makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Pawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, nililingap mo ang aming mga walang inaasahan. Nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi may darangal at hindi magiging banal. Ang sino man sa iyo magpapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ito ang sinabi sa akin ng Panginoon. Bumili ka ng mga damit panloob na lino at iyong isuot, ngunit huwag mong babasain. Kaya't bumili nga ako ng damit panloob ayon sa sinabi ng Panginoon at isinuot ko. Muling nangusap sa akin ang Panginoon. Pumunta ka sa ilog ay Euphrates, hubarin mo ang damit panloob at iyong itago sa isang guwang na bato. Ginawa ko ang inuutos sa akin ng Panginoon at pagkatapos ako'y umuwi. Pagkaraan ng ilang araw, pinabalik niya ako sa Euphrates upang kunin ang mga damit panloob na kanyang ipinatago. Nagbalik naman ako sa Euphrates at kinuha ko ang damit sa aking pinagtaguan. Ngunit sira na ito at di na pakikinabangan. Muling nagsalita ang Panginoon. Ganyan ang gagawin ko sa palalong Huda at Jerusalem. Sila'y hindi sumunod sa mga utos ko. Lalo silang nagmatigas. Sumasamba pa sila at naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Matutulad sila sa sirang damit panloob na wala ng kabuluhan. Kung paanong kumakapit sa katawan ng tao ang damit panloob, gayon ang hangad ko sa mga taga-Israel at taga-Huda, na sila'y maigpit na kumapit sa akin. Ginawa ko ito upang sila'y maging karapat-dapat na bansang hinirang, at sa gayoy
papurihan nila't parangalan ang aking pangalan. Ngunit ayaw naman nilang tumalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Ang Diyos ay tinalikdan ng kaniyang mga nilalang. Tinalikdan nila ang Diyos na lumikha sa kanila, ang Diyos na sa kanila'y nagbigay buhay. Nasaksihan niya ang pagsamba nila sa Diyos-Diyosan, kaya't kanyang itinakwil sila na itinuring niyang mga anak. Ang Diyos ay tinalikdan ng kaniyang mga nilalang. Sinabi niya, tatalikdan ko sila, tingnan ko lang kung ano ang kanilang sapitin, pagkat sila'y isang lahing masama, mga anak na suwail. Ang Diyos ay tinalikdan ng kaniyang mga nilalang. Pinapanibugho nila ako nang sambahin nila yaong hindi Diyos. Ginalit nila ako dahil sa kanilang Diyos-Diyosan. Kaya paninigbuhin ko rin sila at gagalitin sa pamamagitan ng bansang di kumikilala sa akin. Ang Diyos ay tinalikdan ng kaniyang mga nilalang. Magulang nati Diyos Ama, anak ng salita niya tayong mga aning una. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, isa na namang talimhaga ang inilahad ni Jesus sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagtanim ng isang butil ng mustasa sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng binhi. Ngunit kapag natanim na at lumago, ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito'y nagiging punong kahoy. Ano pat napamumugaran ng mga ibon ang mga sanga nito. Nagsalaysay pa ng iba pang talimhaga si Jesus. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng lebadura na inihahalo ng isang babae sa 3 takal ng harina at umaalsa ang buong masa. Sinabi ni Jesus sa mga tao ang lahat ng ito sa pamagitan ng mga talimhaga at wala siyang sinabi sa kanila na hindi gumagamit ng talimhaga. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Magsasalita ako sa kanila sa pamagitan ng mga talimhaga. Ihahayag ko sa kanila ang mga bagay na nalihim mula ng likhain ang sanlibutan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Sana po you're doing well. And I'm praying that you will stay well. May kakilala po akong isang pari, kwento niya. Nung bata daw po siya, hate na hate niya yung ilong niya. Kasi pangu daw siya. Lalong-lalo daw po siyang na-insecure sa ilong niya nung nag-aral daw po siya sa abroad sa ibang bansa. Sa Europe po kasi, yung mga ibang kaklase niyang pare, pagkatangos-tangos ng kanilang mga ilong, naiinggit daw po siya dun sa itsura ng mga ilong ng mga dayuhan. Kaya kapag naglalakad daw po, ito pong paring Pilipino, tinatakpan daw niya
yung kanyang ilong. Pero isang araw, nung daw po nagmimisa sila, may napansin siya. Kapag daw po humahalik sa altar yung mga foreigner na pari, dahil daw po matatangos yung kanilang ilong, kailangan muna daw po nilang mag-side para mahalikan nila yung altar. Aba, biglang nagka-confidence daw po ito pong paring Pilipino. Nawala daw po yung kanyang insecurity. Dahil nung siya na ang nandoon sa harap ng altar, pinagmamalaki niya sa kanilang lahat. Kaya ko yung hindi niyo magawa. Pinakita daw po niya. Yumuko siya at diretsyo. Sabi niya, hinalikan niya yung altar. Mga kapatid, aminin natin minsan, kinahihiya natin ang maliit. Hindi po ba? Naiinis tayo, tinatawag tayong pandak minsan. Nahihiya tayo kapag maliit ang ating bahay. Nalulungkot tayo kapag maliit lang ang ating trabaho. Pero ito po ang tandaan niyo. Huwag niyong kamuhian ang maliit. Dahil ang Diyos ay gumawa ng mga maliliit na bagay at ang Diyos mahal din niya ang mga maliliit. Though we have a big God, remember, we have a big God that loves the small. Kaya mapapansin niyo po mga kapatid, sa mga kwento po sa Biblia, palaging pinipili ng Diyos ang mga maliliit. Sa lahat po ng bansa, pinili ni Yahweh ang Israel. Hindi dahil po itong pinakamalaking bansa, maliit lang po ang Israel. Kahit na maliit ito, pinili niya ito, mahal na mahal niya ito. Mahal din po ng Diyos ang mga maliliit na bunso. Tandaan niyo po, si Abel, si Isaac, si Jacob, si Propeta Jeremias. Mga bunso ang mga yan. Pero sila ay pinili, sila ay minahal ng Diyos. Hindi po ba madalas ang mga bunso minamaliit? Pero para sa Diyos, ang maliit ay hindi po hadlang para maging kang dakila. Pinili rin po ng Diyos si Haring David, ang pinakabata, pinakamaliit sa mga magkakapatid para maging hari. Tingnan niyo po mga kapatid, ito po ang Diyos na ating sinasamba. Kapag ang mundo naghahanap ng pinakamalaki, ang Diyos natin naghahanap ng nagpapakumbaba. Ang mundo humahanga sa mga makapangyarihan. Pero ang ating Diyos, kinalulugod niya ang mga maliliit pero meron namang malinis na puso. Kaya kung pakiramdam mo, maliit ka, maliit ang sweldo mo, maliit ang negosyo mo, maliit ang impluensya mo, o pakiramdam mo, maliit lang ang ambag mo, huwag kang mawalan ng pag-asa. Dahil ang Diyos ay eksperto, ginagawa niyang himala kahit na dyan sa mga maliliit na bagay. Huwag kang mawalan ng pag-asa kapatid, dahil meron tayong isang Diyos na eksperto sa paggawa ng mga malalaking himala gamit ang mga maliliit na bagay. Kaya tingnan niyo po ang halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo, sa mabuting balita. Ang maliit na binhi na mustasa ay nagiging malaking puno pagdating ng araw. Ang 5 tinapay, 2 isda, nakakapagpakain, nakakapagpabusog ng libu-libong tao. Ang sanggol na pinanganak doon sa sabsaban, siya ang naging tagapagligtas ng buong mundo. Remember this, my dear friends. God does not need something big to do something great. God only needs a heart that is willing to be great. Kaya, wag mong mamaliitin ang mga maliit mong simula. Baka yan mismo ang simula ng pinakamalaking pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Mga kapatid, pagdating po sa Diyos, size
does not matter. When it comes to God, growth matters more. Tandaan niyo po yan. Kaya nga, ang halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang talimhaga, buto ng mustasa, pampaalsa. Parehas po na maliit, pero hindi sila nananatiling maliit. Ang buto, lumalaki. Ang lebadura, kumakalat. Hindi ang pagiging maliit ang himala. Ang himala ay yung patuloy na paglago, patuloy na paglaki. Remember that the miracle is in the growing. Kasi kung hindi ka lumalaki, isa lang pong ibig sabihin yan, patay ka na. Amen? Kaya nga, wala pong kwenta. Kahit na pagkalaki-laki ng bahay mo, kahit na madami kang sasakyan, kahit na mataba ang wallet mo, kahit na maghara ang iyong sinusuot, o kahit na magandang iyong trabaho, kung patay ka naman, anong kwenta niyan? Wala. Hindi po ba? Remember this, my dear friends. God is not impressed by your size, but God is delighted by your growth. Masaya ang Diyos, hindi dahil malaki ka na, pero masaya ang Diyos kapag lumalaki ka, kapag lumalago ka. Mas gugustuhin ng Diyos ang taong maliit, pero araw-araw naman lumalago. Kesa sa isang tao, pagkalaki-laki, tumigil na sa kanyang pag-unlad. Kaya nga po, huwag kayong titigil sa inyong paglago. Kahit nakakaunti, kahit na maliit lang, basta't umuunlad ka, sapat na yan para sa Diyos. Nakakalungkot pong isipin minsan, mayroong mga tao, ang tagal-tagal na nilang nagsisimba, pero hindi pa rin lumalago ang kanilang pananampalataya, ang kanilang spirituality. Minsan, meron mga iba, 20 years na involved sa simbahan, 20 years na nagsisimba. Pero 20 years na rin silang mainitin ng ulo. 20 years na rin mapanghusga. 20 years na rin na napakataas, napakayabang nila. Meron po mga tao na naging senior na sa kakadasal nila. Pero hindi pa rin sila marunong magpatawad. Hindi po ba? Merong mga tao, ang tagal-tagal na nilang Katoliko, pero hindi pa rin talaga sila marunong magmahal. Mga kapatid, hindi sukatan ang tagal. Ang tunay na sukatan ng buhay ay nasa paglago. Kaya sa pagtatapos po ng araw, huwag mong tanungin ang iyong sarili. Gaano nakalaki ang kinita mo? Gaano nakalaki ang bahay mo? Gaano nakalaki ang naipon mo? Ito pong mas magandang tanong. Mas mabuti ba ako ngayon kesa sa kahapon? The good question to ask every day is, am I better today than yesterday? Kung oo ang sagot mo, kahit na maliit pa ang simula mo, ang kaharian ng Diyos ay lumalago na sa iyo. Mga kapatid, ipagdasal po natin ngayon, sana turuan tayo ng Diyos na mas pahalagahan ang paglago kesa sa pagmamalaki. Naway maging abala tayo sa pagpapabuti ng ating mga sarili kesa sa pagpapalaki ng ating mga pangalan. Dahil tandaan niyo po, hindi naman lahat ng malaki ay nakakabuti. Tingnan niyo po, yung Titanic, ang laki-laking barko, hindi po ba? Pero lumubog dahil lang po sa yelo. Ganyan din naman po si Goliath. Napakalaki po, isang higante ni Goliath. Pero isang maliit lang na bato, bumagsak siya. Kung titignan niyo po, si Haring David, maliit lang po sa paningin ng mga tao, pero napakalaki ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Yun yung mas mahalaga. Maliit man ang iyong sitwasyon, maliit man ang iyong kalagayan, basta't malaki ang iyong tiwala, ang iyong pananampalataya sa Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, huwag mong ipagdasal na agad kang palakihin ng Diyos. Ipagdasal mo, palaguhin ka muna ng Panginoon. Sapagkat kapag pinalaki ka niya,
na hindi ka muna lumago. Baka masira ka, baka mapahamak ka. Pero kapag unti-unti kang pinapalago ng Diyos, darating ang araw, magiging handa ka sa Kanyang grasya. Remember this, my dear friends. God is not in a hurry to make you big. God is more concerned to make you grow. Because your growth is your foundation. Your growth is your strength. Kaya kahit na maliit pa lang ang iyong simula ngayon, huwag kang panghihinaan ng loob. Kung kasama mo ang Diyos, ang maliit na buto, kaya niyang palakihin maging puno. Ang maliit na lebadura, kaya niyang mapagbago, maging masa, maging tinapay. Dahil pagdating sa Diyos, hindi po mahalaga kung gaano ka kalaki ngayon. Ang mas mahalaga sa Diyos ay yung hindi ka tumitigil sa paglago. Darating ang araw, makakamtan mo din, matatanggap mo din ang sobrang daming bunga na magbibigay sa iyo ng tuwa, kapayapaan. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Tayo ay mga anak ng Diyos. Subalit sa mapagkumbabang loob ng panalangin, lumalapit tayo sa Kanya bilang mga lingkod ng kaharian na naglalayong lamang na gawin ang ating mga tungkulin. Hilingin natin sa Kanya na palalimin pa ang ating mga pananampalataya. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga Kristiyano at lahat ng nagpapahayag ng pananalig kay Kristo, naway umunlad sa pananampalataya at pag-ibig sa isa't isa bilang tanda ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating personal na pananampalataya, naway umunlad at lubos nating kilalanin ang ating pagsandig sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nanlamig sa pananampalataya at nawalan na ng pag-asa at puno ng pag-aagam, naway mabiyayaan ng bagong sigla upang panibaguhin ang kanilang pagtatalaga kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming Diyos, batid naming wala kaming magagawa kung aasa lamang kami sa aming sarili. Tulungan mo nawa kaming matibay na kumapit sa iyo sa pananampalataya. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo mga alay na sa iyo ring nagmula, at ngayon aming inihahanda sa iyong dambana, upang sa aming ginaganap na pagdiriwang, ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at mapagbanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Kinalulugod mo sa Kanya'y baguhing mabuti ang lahat at sa pamagitan niya aming tinanggap ang iyong abot-abot na kaloob at paglingap. Kahit na siya ay hindi naiiba sa iyo, may nabuti niyang maging di na rin naiiba sa mga tao. Hamak siyang tulad namin sa kamatayang totoo. Nung inihain niya ang sarili ng kami makasundo mo,
Kaya naman iyong dinangal sa kanya at iyong tinampok upang sa lahat siya'y manguna. Ngayon nga'y lahat ng sa kanya'y nakikiisa ay talagang magkakamit ng iyong buhay at ligaya. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyo kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas ng Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Kamalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Ay isa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asa na sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pangindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang maluwalhating esposo, kaisa
ng mga apostol, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan na dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas. Bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Muli po mga kapatid, tandaan nyo, huwag nyong ikakahiya kung man may maliit na bahagi sa inyong buhay ngayon. Dahil ang Diyos, minamahal niya ang mga maliit. Ang mas mahalaga ay kahit na maliit ang iyong negosyo, maliit ang iyong mga naipon, maliit ang iyong bahay, maliit ang iyong trabaho, ay lumalago ka. Merong lumalaki, may nagbabago sa iyong buhay. Because the miracle is in the growth. Naghahanap ang Diyos hindi na mga malalaki. Naghahanap ang Diyos sa mga taong handang lumaki, lumago. Anong gusto mong ipalaki sa Diyos? Anong gusto mong palaguhin ng Diyos sa buhay mo ngayon? Yan ang ipagdasal mo sa Kanya. Pero bago niya palalakihin yan, magpasalamat ka muna. Give thanks for the small little things in your life. They may be small, and yet they are still blessings coming from the Lord. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.